Hindi lang para sa mga estudyante, kundi pati sa mga magulang. Kaya naman sa panahon ito, hindi palalampasin ng mga magulang ang magkaroon ng litrato kasama ang kanilang ipinagmamalaking mga anak na bagong graduate. Pero paano kung sa ganitong okasyon, ang iyong diploma ay iaalay mo sa iyong mga magulang na nasa punto? Itong litrato na pumukaw sa maraming puso sa Facebook. Ito ang kwento sa likod ng litrato ni Kevin Villanueva, ang kanyang hindi ordinaryong tagumpay. Akala nyo kailangan ang may picture kasama parents mo. Kasi yun nga, gusto ko sila magkaroon ng picture kasama ng parents ko. Kasi nga naingit ako sa mga friends ko na may picture sila kasama parents ko ng graduation. Ang simpleng litratong may kurot sa pusong caption na in-upload ni Kevin ito lang Lunes sa Facebook. Umabot na sa mahigit 247,000 likes at ilang libong beses na rin na-share. Sa iisang page pa lang, bagay na kanyang ikinagulat dahil hindi niya inaasahan ang dagsa ng mensahe sa kanya ng mga nakakita. Gusto ko lang i-show yung pagmamahal ko sa parents ko eh. But then, nagulat na lang ako dun sa simple picture na yun, dun sa simple message na yun, na marami ako na-touch na buhay. Lahat ng atensyon, ibinigay ng mga magulang ni Kevin sa kanya noong siya'y bata pa. Si Kevin kasi ang nag-iisang anak ni na Augusto at Elizabeth Villanueva. Pero noong si Kevin ay 10 taon, isang trahedya ang dumating sa kanilang pamilya. And namatay yung mama ko because of, she committed suicide. Meron kasi siyang nervous breakdown. Nung gabi yun, tinanong ko yung mother ko kung ano ba ang pwedeng magandang kantahin. Tapos may sa akin hanggang sa nakatulog ako, and that was our last conversation. Matapos ng 6 na buwan, nag-asawang muli ang ama ni Kevin. Bagay na hindi niya natanggap noong umpisa. Siyempre nakagulat kasi parang 6 months pa lang, tapos meron ka ng bago. Na-realize ko na parang, oo nga, tama si Papa na. Kailangan din na someone mag-aalaga sa akin. So from then on, naging okay na ako kay Tita. Kahit hindi siya mo, kasi matagal din kami nagsabi. Ilang taon matapos ang trahedya na dumating sa buhay ni Kevin, isa na namang pagsubok ang pinagdadaanan niya nang inatake sa puso ang kanyang ama. Hindi ko alam kung paano ako mag-aaral, kung anong gagawin ko. But then, nung namatay si Papa, yung dalawang tita, sila nagpaaral. Sagot ni Tita Teresa at Tita Jackie ni Kevin, mga kapatid ng kanyang ina, ang matrikula niya sa kolehiyo at 3,000 pensyon naman mula sa yumaong ama ang pambayad niya sa dorm. Kinakailangan niyang magtrabaho kapag weekend sa isang dance studio para sa kanyang pagkain at panggasto sa mga school projects. Dito ako nag-dorm for 4 years. Ito yung lagi kong kinakainan dito dahil malapit. Halos araw-araw, pag walang pera, pansit canton, ganyan. Minsan naranasan ko na rin yung hindi kumain ng 2 araw. Ito naman yung naging work ako for almost 4 years. Ito ako naging independent. Ito ako natuto sa mga bagay na katulad ng paglalaba. Hindi inanda ni Kevin ang lungkot, gutom, at hirap ng isang estudyanteng kapos sa budget. Determinado siyang makatapos at naging aktibo pa sa mga extracurricular activities ng kanilang kolehiyo. Dito nag-umpisa lahat sa Colegio de San Juan de Letran. 4 years of hardships, triumph, and because of that, naging student council ako dito. I've become a member of Teatro de Letran. I've become a events host here in Letran. And also, I've become Mr. Letran First Runner-Up 2012. Sa lahat ng pagsisikap ni Kevin, mga yumaong magulang ang kanyang naging inspirasyon. Kaya matapos ang kanyang pagpupunyagi sa 4 na taong nagdaan, dinalaw ni Kevin ang puntod ng mga magulang para ialay sa kanila ang kanyang tagumpay. Mapa, I hope na kung ano man yung gusto niyo sa akin, natupad ko. Thank you dahil alam kong sinusuportahan niyo ko. Alam ko nandyan na kayo para sa akin. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo.